At eto na nga mga kababayan, Master Judea na naman, nagbabalik. At syempre yan, ang pag-uusapan natin sa video na ito, Marbil at Browner, nilaglag ng men and uniform. Yan. Dahil itong mga pinuno ng PNP at pinuno ng AFP, ng Armed Forces of the Philippines ay sinuway po ng mga mabababang ranggo sa kanila. Oo. Hindi po sila sinunod. Oo. Alam po naman natin na itong si Marbil at si Browner kung anong idudura ni Marcos Jr. at saka ni Speaker Martin Romualdez, yun ang pupulutin nila. Oo. Kung anong dinura nitong dalawang to, ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos, yun ang pupulutin nila at yun ang ipapakalat nila sa buong Pilipinas. Oo. Ibig sabihin, kung anong gusto ng mga amo nila, nauna nang umamin ang loyalty nito ni Browner ay sa posisyon, hindi sa tao. Sa posisyon, ha? Oo. At kitang-kita naman natin itong si Marbil, kaya nga ito na-extend di ba? Dapat retire na ito ito pinagkakatiwalaan ni Marcos Jr., di ba? Pinagkakatiwalaan niya dahil sumusunod kung ano masabihin. Oo. Kaya yun, na-extend. Dinahilan lang yung yung eleksyon. Oo. Kasi, pero kung napansin natin, wala naman silang ginawa ng eleksyon Oo. Wala naman. Oo. The usual election pa rin ang nangyari. Pero ang nakakaano dito mga kababayan, nakakabigla. Nakakabigla dito yung nilaglag sila. Sinuway sila ng mga men and uniform. So, ibig sabihin, ayaw sa kanila. Oo. Ayaw sumunod sa gusto nila. Oo. Paano ko yan nalaman? Di pagkatapos nito, pag-usapan natin yan. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyo lahat. At syempre, ako po ay si Master Judea. Huwag kakalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at para naman ganahan ang ating YouTube channel. Okay? At syempre, mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo, talaga namang magulo pa rin. Magulo pa rin at pinag-uusapan pa rin yung nagdaang eleksyon dito, midterm election dito sa Pilipinas. Dahil kanina nga, nagkaroon po ng proclamation ng mga party list, no? At may ilan dyan ng mga party list na hindi po na-proclaim. Dahil may mga reklamo daw di umano. Pero tulad na lang halimbawa nitong Duterte Youth Party List, no? Duterte Youth Party List ay talaga naman na hindi po na-proclaim kanina. At medyo hindi nga maganda ang nangyari at nagalit itong si Cardema, no? Dahil doon sa pagkakaantala or nasuspend, mga kababayan, suspendido po ang Duterte Youth Party List at yung isa pa. Pag-uusapan po natin yan sa ibang video. Dahil dito sa video na ito, magpo-focus po tayo doon sa paglaglag ng mga men in uniform kay Marbil at Browner, ang pagsuway sa kanila. Okay? Pagsuway dahil hindi sinunod ng kanilang mga miyembro yung gusto nilang mangyari. Okay? So, mga kababayan, at napakagrabe, napakadami pa rin ng problema ng ating bansa. At pati election ngayon, pinoproblema na natin. Di ba? Imbis na yung election sana ay ang magiging dahilan para maging mapayapa ang Pilipinas dahil pipili tayo ng mga matitinong leader. Pero ang nangyayari kasi parang hindi na na-exercise yung tinatawag natin na freedom, yung demokrasya natin. Dahil kahit sa pagboto natin, mga kababayan, may nakikialam.
may nakikialam talaga dyan. Oo. So, bakit may nakikialam? Wait lang. Pag-usapan natin yung nakikialam. Oo. So, hindi nga maipaliwanag ni George Garcia, mga kababayan, ang mga kaganapan noong nangyaring halalan. Kaya ngayon, may agam-agam ang majority ng mga Pilipino na itong midterm na election na ito ay paghahanda sa 2028 election. Kumbaga, nagkaroon ng magic. Nagkakaroon ng magic dahil biglang may nawalang boto, the 5 million. Tapos, hindi nasunod yung ipinangako ni George Garcia na doon sa precinct level ay bibilangin ng mga poll watchers itong mga boto na nakuha ng lahat ng kandidato, mapalokal man yan o mapanasyonal, no? So, pero hindi po nasunod yun. Hindi po nasunod yun. Yun ay isa lamang ng mga red flag na masasabi natin at talaga namang posibilidad or magiging rason para hindi paniwalaan ang kredibilidad nitong nagdaang eleksyon. Oo. Pero pag-usapan po natin yung absentee voting dahil dito po maiikot ng ating istorya. Sino po yung mga bumoboto, yung mga absentee voters? Sila po yung mga teacher, mga men in uniform, at yung mga may kinalaman sa trabahong panggobyerno. Oo. Lalo-lalo na yung magsuserve, no? Magsuserve sa election, teacher, mga sundalo, mga police, and all that. Tapos, syempre, yung mga media. Oo. Yan po ay mga kabilang sa absentee voters. So, ito po yung naging resulta ng absentee voters. Pakatandaan po natin ang bawat salitang binibigkas ng mga host dahil mamaya magkakaroon po tayo ng exam. Okay? Panoorin po natin. Yung absentee voting. Alam mo ba kung sino mga nanguna? Ha? Sino yan? Alam mo ba bumoboto sa absentee voting? At saka ano yan, hindi nilabas yan. Ngayon lang nila nilabas yan. Oo. Ang mga bumoboto dyan, mga pulis, sundalo, mga teacher, yung mga hindi makakaboto sa araw ng eleksyon. Kasi may... ito yan, local absentee voting to, hindi to overseas. Hindi. Dito yan sa Pilipinas. Okay. Alam nyo kung sino nanguna? Sino? Ay, yung top 3, yung tatlong, yung tatlo. Oo nga, no. Sina Senador Bongo, Ronald De La Rosa, at Congressman Rodante Marcoleta. Nako. Surprising yan, ha? At karamihan, nabi ang punto natin, ang absentee voting, karamihan, opisyal ng gobyerno yan, Yun nga, ito nga, Tauhan ng gobyerno. Media at Yan. uniform personnel. Uniform dyan. Nako po. Sundalo, police, di ba? May mensahe yan, Hindi lang ito kasi pag yan lang yung top 3. Pero pag tinignan mo yung nandun sa number 4, number 5, puro kandidato ni dating Pangulong Duterte. May mensahe yan. Oo. Basahin niyo po mabuti yan. Mga, uniform, mga yan. Police, sundalo, teacher. Yes. Naka-uniforme yan. O, paano na? Ano ang kasunod? Nakapagtalaho ng pinakamaraming boto, Bongo, sa absentee voting to, local, 45,481. Tinan mo dyan, no? De La Rosa, 44,818. Marcoleta, 34,543. Pang-apat, Jimmy Bondo, nga, no. 32,784. Pang-lima, Raul Lambino. Mantakin mo yan, pumasok pa yung Lambino. Alam mo, wala ang dyan, ipakita mo nga sa screen. Yung iba pang mga pumasok dyan sa local absentee voting. Makikita mo, walang alyansa na nasa kandidato? Wala. So, talagang, nasa baba sila lahat. So ibig sabihin, pati empleyado ng gobyerno. Mukhang ang kanilang sentimiento, ang kanilang boto, ay nandun sa Duterte. Nako po. Duterte. Pag-aralan niyo po mabuti yan. May mensahe yan, no? Basahin niyo po yan. Nako. Yan. So, ano yung ibig sabihin yan, mga kababayan? Sabi nga nitong mga reporter natin, itong mga host natin, may mensahe po yan. May kahulugan po yan. May meaning yan. Ito yung tinatawag na silent revenge, mga kapatid. Silent revenge. At ito ay nangangahulugan din na ito mga pulis natin, mga sundalo, mga teachers at mga media, hindi po gusto ang pamamahala ni Marcos Jr. Mas nagustuhan nila yung pamamahala ni President Duterte. At mas nagustuhan nila yung pamamahala ng dating mga general under Duterte administration kumpara sa ngayon. Kaya inilaglag po sila, sinuway po sila, mga kababayan.
So, dito po natin nakikita, mga kapatid, no? Dito po natin nakikita na may pag-asa pa ang Pilipinas. Ang kailangan lang talaga natin, matitinong leader. Kasi itong resulta ng absentee voting, mga kababayan, ito po ay isang testimonya. Itong mga absentee voters, sila yung mga edukado, yung mga may alam sa nangyayari sa lipunan. Teacher, sundalo, media, di ba? Mga pulis. Araw-araw na nangyayari sa Pilipinas, alam nila. Kasi mga teacher yan. Lalo-lalo na, yung mga media. So, ito po yung naging resulta, mga kababayan, ng absentee voting. Ito ay pakita ko po sa inyo. Kaya magtataka ka talaga dito. Kataka-taka, mga kapatid. So, ito, palakihin natin ang resulta ng absentee voting. Okay? Okay, dito, makikita po natin, ayan, nasa screen. Nakikita nyo naman siguro. Puro Duterte yan, no? Puro Duterte yan, mga kababayan. Number 1, Bongo. Number 2, De La Rosa. Number 3, Marcoleta. Number 4, Bondoc, Jimmy. Number 5, Lambino. Number 6, Vic Rodriguez. Number 7, JB Hinlo. Number 8, Philip Salvador. Number 9, Kerubin. Number 10, Kibuloy. Si Pastor Apollo si Kibuloy. Number 10. Si Hunasan. Gringo Hunasan, number 11. Si Bosita, nasa pang 12. Si Mata, nandun po sa pang 14. Pero ito, mga kababayan, maliwanag kung sino ang gusto ng mga tao, ng absentee voters. Diba? Sila po yung mga botante na alam na nila kung sino ang iboboto nila. Sila yung botante na kahit bigyan mo ng 1 milyon, hindi ka iboboto kung gago ka. At higit sa lahat, itong absentee voters, itong absentee voting, nagpapakita ito kung sino talaga ang gusto ng mga tao. Alam nyo, itong absentee voters, mga kababayan, mas credible pa ho ito doon sa mga bayad or doon sa sabihin na natin na hindi bayad na survey. Dahil ito, itong absentee voters or absentee voting, nire-representa nito ang buong Pilipinas. Ilan ba kadalasan ang partisipante ng mga bayad na survey? 1,200, pinakamalaki na yung 5,000. Samantalang itong absentee voters, mahigit 51,000. At ang gusto nila, Duterte. Duterte ang gusto. At nire-representa po nito ang buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. May teacher sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. May mga sundalo at pulis sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Kaya medyo nakakaduda, mga kababayan, na sa final count, 3 lang ang nakapasok doon sa Duterte. Paano ito ipapaliwanag ni George the Magician? Diba? Luzon, Visayas, nangunguna ang Duterte. At yung Luzon, mga kababayan, nagtipon-tipon na lahat ng nandito eh. May Muslim, may Kristiyano, may Visayas, may Bicolano, may Ilonggo, nag-ipon-ipon na dito. At marami rin dito, mga kababayan, ng mga Bisaya at mga Mindanaoan, may mga Muslim dito, napakarami sa Maynila. So ibig sabihin, magkakaroon pa rin ng boto dito ang Duterte. Kasi yung mga kasama nila, kalahi nila doon sa Visayas at sa Mindanao, gusto ang Duterte. Pero ang tanong, bakit doon sa final counting, mga kapatid, ay 3 lang ang nakapasok? Ayan no, si Pastor Apollo si Kibuloy, nasa top 10. Visayas, Mindanao, absentee voters, nangunguna yung Duterte. How come na pagdating sa final count, ilan lang yung nakapasok? Paano mo ito ipapaliwanag, Jorge, George, the Magician? Kaya nga ngayon, malakas ang panawagan na magkaroon ulit tayo ng manual counting. Hindi naman siguro kailangan ng maraming pera dyan.
May nagbo-volunteer na nga na magbibilang eh. Ha? Go signal lang ng COMELEC ang kailangan. Go signal ng COMELEC ang kailangan para makapag-umpisa na tayo sa bilangan. Walang hiya, hindi pa aabutin ng isang buwan yan kahit bilangin natin lahat ng boto. Oh. Hindi aabot ng isang buwan yan, maniwala kayo. Dati nga, mano-mano eh. Mano-mano, yung boto dati, isinusulat pa yung pangalan, after 1 week, tapos na eleksyon. O eto pa, nababasahin mo na lang. Hindi ka mahihirapan sa pagbabasa kasi naka-imprinta. O, dalawang bagay lang yan. Kung papayag sila na mag-manual count, mga kababayan, manual recount, wala silang tinatago. Pero, kung hindi sila papayag, may tinatago kayo dyan. Oh. At ang sabi ng ating sources, mga kababayan, ay hindi titigil ang mga Pilipino sa pangunguna ni Pastor Apollo Sigimuloy hanggat hindi nagkakaroon ng manual counting. Ayan. Kasama natin po dito yung Duterte 7, yung mga hindi nanalo. Oo. Sila po ang nagsusulong nito, kaya nararapat lamang na pagbigyan talaga. Sila po ay mga kandidato at sila rin po ay mga botanteng Pilipino. So walang rason po para ipagkait yung kahilingan nila na hindi naman labag sa batas. Hindi ho ba? Well, in fact, kayong COMELEC, kayo ang lumabag sa batas eh. Dahil ang nakasulat sa batas, sa precinct level, dapat magkakaroon ng soft counting, bilangan. Para yung mga bantay doon, yung mga poll watchers, may idea kung ilan ang boto na nakuha ng mga kandidato na sinusuportahan at binabantayan nila. Pero bakit hindi nangyari yun? Kasi mahahalata na nandaya sila. Pero kahit hindi nyo tinupad yun, kahit hindi nyo pinabilang sa mga poll watchers, yung total count of votes ng kanilang nire-representang kandidato, huli pa rin. Biruin mo 26 million, biglang babagsak, 21 million, 5 million ang nawala. Saka kung mapapansin natin, mga kababayan, hindi po nagtutugma ang mga sinasabi ni George Garcia. Yung sinasabi niya before the election, during the election, and after the election, hindi na po nagtutugma-tugma. Yung animoy parang may tinatakasan, yung may iniiwasan, yung parang may tinataguan. Yun po ay mga indikasyon na may ginagawang kalokohan. Kaya pag hindi pumayag itong COMELEC sa manual na pagbibilang, sa recount, may tinatago kayo dyan. Okay? So, malakas na po ang panawagan na yan. Okay? Marami na pong Pilipino ang nakikiisa dyan. Hindi porket nananawagan tayo ng manual recount, tayo nagiging bitter. Tayo ay natalo lang. Hindi ganun. Pasalamat nga tayo na mayroong mga politiko o mga personalidad na gustong ayusin ang sistema ng botohan sa Pilipinas. Na dapat itong si Marcos Jr. sana ang nag-aayos dyan, siya ang presidente, dahil sinabi niya dati na siya daw ay nadaya. Ikaw pala'y nadaya, bakit hindi mo ayusin yung sistema ng eleksyon? Bakit? Nakikinabang ba kayo dito? So yun lang ang tanong. Tayo, nananawagan tayo para sa kinabukasan ng bansang Pilipinas, di ba? Kasi kung pababayaan natin ito, mga kapatid, ganito rin ang gagawin nila sa 2028 election. Okay? So, kahit malakas pa tayo, kapag ganito ang laban, nagkakaroon ng dagdag bawas, nagkakaroon ng dayaan, nagkakaroon ng anomalya, ang hirap, mga kababayan, umasa sa eleksyon na ganito. Kasi kakabaka-baka eh. Alam natin na malakas yung sinusuportahan natin. Oo, malakas. Pero pag dinaya yan, walang malakas sa dinaya. Diba? Yung mga resultahan, yung mga resultahan ng eleksyon ngayon, ang lalayo. Absentee bote, ang layo-layo ni Bam Aquino, nasa 23. Si Pangilinan, nasa 28.
Oh. Sa Visayas, meron din silang boto pero hindi ganun kadami. Sa Mindanao, lalo na. Dahil ako naniniwala ako na yung boboto ka sa mga Duterte, yung mga Duterte, hindi yan boboto sa mga Aquino at mga kaalyado ng mga Aquino. Di ba? Pinatalsik na natin dati yan eh. Yung mga dilawan eh. So may nangyari talaga dito. Oh. Ayan oh. Yung Tulfo hindi pumapasok dyan eh. Oh. Nasa 29 absentee voting. Oh. Ano nangyari? Yaan ang dapat ipaliwanag ni George Garcia. Hindi yung palihis-lihis ka lang statement mo, iniiba mo yung istorya. Di ba? Huwag mong gawing komplikado. Yung explanation niya, ginagawa niyang komplikado. Para yung mga hindi nakakaintindi, umayon na lang. Well, sorry ka. Mas marami na ang nakakaintindi sa panahon na ito. Yung mga paliwanag mo, yung mga pabilog-bilog mo ganon, ang hirap paniwalaan yun, boss. Oo. Kung pagbabangga-banggain natin yung mga unang sinabi mo at explanation mo pagkatapos ng eleksyon, ano ba paniwalaan namin? Yung unang sinabi mo o yung huling sinabi mo? Di ba? Kaya tayo ay patuloy na mananawagan ng manual counting, mga kababayan. Hanggat hindi nagkakaroon ng manual counting, hindi matatahimik ang Pilipinas. Ano ba tong gobyerno na to? Ang daming hinihiling ng mga Pilipino, ni isa, wala man silang tinutupad. Di ba? Ang daming hiling ng mga Pilipino, hair follicle test, manual recounting, pababain ng presyo ng pagkain, magtayo ng maraming infrastruktura, o bawasan ng traffic. Wala. Oo. Kaya, kung ikaw ay nag-iisip, katulad nitong mga absentee voters, abay talaga na wala kang iboboto. Wala kang iboboto dyan sa mga kandidato ng alyansa na yun. Di ba? O buti nga dito nakakapasok-pasok pa si si Soto nasa 21. Sino pa ba? Pero natuwa ako kay Abalos, ang layo Soto, Lacson. Saan si Lacson dito? Lacson. Yan. Sa 15 si Lacson, Pagkatapos sa overall counting, sila na yun nangunguna. Biglang umangat. Di ba? Ano nangyari? Kasi ito mga kababayan, absentee voters, nire-representa ito ng buong Pilipinas. May teacher sa Luzon, Visayas, Mindanao. May army at police sa Luzon, Visayas, Mindanao. This is a strong statement that the Filipino people don't like the current administration. Diba? Hindi nila gusto. Mga pulis yan, O baka mamaya bawiin sa inyo yung ano nyo, yung mga inad na magkano ba yon? 300? 150? Baka bawiin sa inyo yun. Kasi hindi nyo binoto yung mga kaalyado nila. Ganyan pa naman ang mga ugali niyan. Kapag hindi ka sumunod sa kanila, paginitan ka. Kapag kumontra ka sa kanila, delikado ka. So mga kababayan, this is a strong statement. Strong statement of absentee voters, no? Na ang gusto talaga nila maupo, itong mga kandidato ni Pangulong Duterte. Nasaan ba alyansa dyan? Wala akong makita, nasa baba lahat. Si Mark, nasa 15. 15 doon lang nagkaroon ng alyansa. Kasi si Amy Marcos, hindi na yan part ng alyansa, di ba? Nandun kayo sa babae. Tapos bigla sa final count, kayo yung nangunguna. Naungusan nyo pa yung iba. Wow. George Garcia, kailangan ng taong bayan ng matalino, maliwanag, at mabilis mong paliwanag. You need to explain. If you don't want to explain, allow the Filipino people and their representatives to do a manual count. Diba? Pag di ka pumayag, alam na this. Okay? Alright, so sa ngayon, ito na muna mga kababayan once again. This is Master Judean saying thank you. God bless you all. And to God be the glory. But anyway, maraming salamat pala doon sa mga men in uniform natin. Okay? Ngayon, nanumbalik ang respeto ko sa kanila. Okay? Nanumbalik ang respeto natin sa mga men in uniform dahil ayaw din pala talaga. Dito natin napatunayan
na ayaw din nila ng ginagawa nilang pagsunod-sunod sa mga maling utos ng kanilang mga opisyal. Dito naniniwala ako na yung ginawa nila sa KOJC hindi nila gusto. Oh. Kasi dito pinakita nila yun. Hindi nila sinunod kung sino ang gustong ipanalo ng kanilang amo. Oh. Well, in fact, Duterte mas gusto ng mga kasundaluhan, kapulisan, ang pamumuno, pamamahala ni Duterte. Napakalaking ano niyan. Oh. Insulto po yan sa kasalukuyang administrasyon. Insulto yan sa kanilang mga superior, kay Marbil, kay Browner. Dahil himod ng Puente Marcos. Pero itong mga MUP, men in uniform, pababa, hindi sila sumunod. Binoto nila yung akala nila or yung alam nila na makakatulong sa mga Pilipino at makakatulong sa bansa. 'Di ba? Malinaw na malinaw yan, mga kababayan. Hoy, mga teachers natin sana yung allowance yung makuha nyo. At doon sa mga men in uniform natin, police, AFP. Paglaban po natin ang tama. Oo. At pag binabaan ulit yung sweldo nyo, at kung ano ang pinagagawa ng gobyerno ito, alam na hindi talaga sila pang Pilipino. Sila ay pang sarili. Mga tayo God bless you all. To God be the glory. Master Judea in the house. Okay?